mga nagbabike na to nasa gitna eh. Pwede naman kasi gumilid. Tapos pag nasagasaan, sabihin sila yung talo. Okay din. Lakas yung preno. Yung shock niya okay lang din. Nakakatawa. Pwede mong unat yung ano niya, yung paa mo. Tapos yung upuan, sarap yung upuan. Sa ganda ng side mirror pa. Bilis din no. Nakapanggilid siguro to. Bilis no. Lakas din yung atak niya. 87, 88. Nakapanggilid siguro to. Parang gusto ko na rin mag-scooter ah. Ganito na ba pagka naka-experience ka ng comfortable bike? Problema lang kasi ng mga scooter pagka maulan-ulan tsaka yung baha, hindi pwede ilubog kasi mababa yung makina. Tapos fan belt lang kasi to. So pag nilubog mo to sa baha, tapos na ano, yun nga, yung housing ng fan belt pag pinasok na ng ano, tubig, negats na talaga. Like ng mga dekadena, palag. Pero promise, first time ko talaga. Nakakatawa. Nakakatawa. Ayan, lakas din oh. Lakas din. Nakapanggilid. Ano kaya setup na ito? By the way, pinahiram naman ito sa atin ng kaibigan natin na si Badong. Kasi yung Triumph Trident iniwan natin for PMS. So bukas kailangan siyang dalhin sa kasa, sa Triumph mismo, para ma-update yung system niya. Right, natutuwa talaga ako. Alam, bilis din o. Sa ganda side mirror niya. Ito pala yung nauuso ngayon na ano, steel side mirror na pwede mo siyang tupin. Ayun, visible din siya oh. Tapos wala siyang alog. Lakas yung preno ah, kahit yung likod lang oh. Ano, oh. Grabe pala guys, ito pala yung experience ng ano, ADB 160. First time ko gumamit ng ADB 160 Honda. And to be honest, ako talaga laging manual ang ginagamit ko. Kung ikaw ay from manual, so nag-iisip ka ngayon na gumamit nitong ADB 160, itong video na to ay para sa'yo. So since tayo ay first time kagaya ko, ikaw, ito yung POV mo. And tuwang-tuwa ako dito kasi tingnan mo naman yung paa ko, nakalap lang siya. Pwede mo siyang iunat na ganun. Ayan. So ito nga pala yung tangke niya. So ito ay keyless. Ito yung susi niya. Wala ka nang gagawin dyan, kundi basta naka-attach lang yan sa katawan mo. Nadedetect niya yung ano. So pipindutin mo lang to. Ayan. Pag umilaw, on. Yan. So press the handbrake dun sa rear brake, then start. Yan. So itong automatic, tsaka di ko alam kung anong tawag nito, and off, may ano yan, may purpose yan. Well, which is natuwa ako kasi meron siyang automatic na shut off kapag na ano ka sa traffic. So ang purpose noon para mas makatipid ka nga naman sa gasolina. Off natin yan. Yan natin. Bilang tayo ng 1, 2, 3, 4, 5. So yan, hindi nga siya namatay. Hindi siya namatay. So pag inon natin to, ito natin 1. O yan o, namatay siya.
Oh, mga 2-3 seconds lang ata eh. Patay na siya. Naka-standby lang siya, standby mode. So pag piniga mo to ng konti, o yan o. Andar siya. Nakakatuwa. Pero siyang built-in na hazard. Ayan. Built-in hazard. Ano? Hazard siya. Ito yung high and low. High, low. Wala nga lang siyang passing light. Diba kasi nakita ko may passing light. Ito na yung kanyang turn signal light. Tapos yan. Yun nga lang, medyo ano kasi nasanay ako yung signal light dito sa taas. Tapos yung busina sa baba. Kaya minsan ito na pagkakamal, pag hindi ako nakatingin, napagkakamalan ko tong signal light. Kaya be careful kasi baka mabunot mo. So ito yung busina niya. Lakas din. Ayan. Tapos yung preno nito lakas. Natuwa ako sa preno niya, lalo sa likod. Pakita ko sa inyo yung upuan niya. Kasi lapat ng upuan niya, talagang yung puwet mo, parang umupo sa sopa. And I'm sure pati yung backride mo dito ay matutuwa. So turn lang natin to yung seat. Yan, naka na siya sa seat. Pijitin lang natin to. Tutunog na siya. Ayan. Malawak yung bukahan ng kanyang upuan. Tapos malaki yung compartment niya. And I think, may pamerienda pa. Yan, diyan ko malalagay yung sombrero ko. Pwede kasya dito yung mga open face na helmet. Yan, tapos may nilagay niya pa ng cover. Ganda. Diyan nakakatawa sa mga ganito. Kasi sa Honda, Yamaha, napakadaming accessories. Di mawawalan sa market. Yan. Nag-iisip na ng comfortability. Ganito makakunin mo. Para ka talagang nakaupo sa sopa. Naka wide handlebar pa. Sige lang kuya, sige, atas lang kayo. Yung nga lang, wala siyang passing. Kagaya niyan. Siguro kung mawawala 5 seconds, mamamatay siya. Dati nagpanik ako kasi akala ko anong may problema. Pero pag piniga mo yan, yan, andar naman siya. So yun ang purpose o yung features na meron itong ADB 160 na to. Siguro ko para pagka na-stuck ka sa traffic, syempre tipid sa gas, and syempre hindi rin iinit yung makina mo, and matipid talaga to. Kaya sa mga kagaya ko na napapaisip, diba kasi madami na nito sa kalsada, mga ADB 160, good deal to sa mga first timer na kagaya ko na nahilig sa mga decambio, tapos gustong mag-switch na ng scooters. Lalo kung ADB yung nice o nasa puso mo, goods to, at suggestion ko talaga to sa inyo. So yeah, kung kukuha kayo, go na mga bossing. So kung nagustuhan nyo itong aking late na review o munting review sa kagaya kong first timer na mag scooter ng ADB 160, huwag nyo kalimutang mag like, comment naman kayo, and shoutout sa mga naka ADB dyan. Comment naman kayo dyan sa baba kung anong experience sa ADB nyo. Share nyo naman, and para mabasa ng mga first timer na nag-iisip na kumuha ng ADB 160 scooters. Yeah, JP Raptor, the slide safe. Ingat sa lahat.